Unti-unting natutunan ni Lina na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kailangan ng iba, kundi sa kung paano niya pinapahalagahan ang sarili kahit walang pumapansin. Sa bawat umagang nagbubukas siya ng maliit na pwesto sa bangketa. Inaayos ang mga mansanas sa lumang kahon, dala niya ang pag-asang tahimik at matatag. Hindi na siya naghihintay ng awa, hindi na rin ng pag-apruba. Ang mga kamay niyang dati nanginginig sa hiya, at pagod ay naging sanay sa tiyaga. Sa bawat benta, sa bawat ngiting ibinibigay niya sa mga dumaraan, may unti-unting nabubuong kumpiyansa. Isang kumpiyansang hindi galing sa papuri ng iba kundi sa sarili niyang paninindigan. Sa mga gabing kumapasok siya sa paaralan matapos ang maghapong pagtitinda, dama niya ang bigat ng pagod, ngunit mas dama niya ang saysay ng bawat hakbang. Ang pag-aaral ay hindi lamang paraan para umangat sa buhay. Ito ay paalala na may karapatan siyang mangarap. Sa tahimik na silid-aralan, habang nakikinig sa leksyon, natutunan niyang pakinggan din ang sarili. Ang mga takot na matagal niyang itinago, ang mga tanong na hindi niya masagot noon. Doon niya naunawaan na ang pagiging buo ay hindi biglaang dumarating. Hinahabi ito araw-araw sa pamamagitan ng maliliit na desisyon na pumapabor sa sariling dignidad. May mga sandaling mag-isa siyang umuupo sa tabi ng mesa, umiinom ng malamig na kape, at pinagmamasdan ang takbo ng araw. Sa mga sandaling iyon, hindi na niya hinahanap ang presensya ni Marco bilang sandigan. Hindi na niya hinihiling na may dumating para punan ang kakulangan. Sa halip, natutunan niyang pahalagahan ang katahimikan. Ang uri ng katahimikang hindi tumatakbo palayo sa sakit, kundi handang harapin ito ng may malasakit sa sarili. Doon niya napagtanto na ang pag-ibig sa sarili ay hindi pagmamataas. Ito ay paggalang sa sariling hangganan. Samantala, si Marco ay dumaan din sa sarili niyang paghuhubad ng mga maskara. Ang dati niyang buhay na puno ng pagmamadali at pagtakas ay napalitan ng pagbagal. Natutunan niyang umuwi ng mas maaga, kumain ng hindi minamadali, at maupo sa katahimikan ng hindi natatakot sa mga alaala. Sa bawat gabi na mag-isa siya, humaharap siya sa lungkot na matagal niyang tinakasan. Ang pagkawala ni Elena, ang mga salitang hindi nasabi, ang mga desisyong hindi na maibabalik. Hindi niya ito binura. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang kwento. Sa prosesong iyon, unti-unti niyang naunawaan na hindi dapat gawing lunas ang isang tao sa sugat ng nakaan. Ang pagmamahal ay hindi pamalit, at lalong hindi panakip. Napagtanto niyang ang tunay na paghilom ay nagsisimula kapag inaako niya ang responsibilidad sa sarili niyang puso. Sa bawat araw na pinili niyang maging tapat sa nararamdaman, mas luminaw sa kanya na ang pag-ibig ay hindi pagkapit sa alaala, kundi pagharap sa kasalukuyan ng buong buo. Sa hiwalay na landas, parehong natutong tumayo sina Lina at Marco nang hindi umaasa sa isa't isa. At sa distansyang iyon, may namuong paggalang, hindi lang sa kapwa, kundi sa sarili. Hindi na hinahangad ni Lina na maging sagot sa mga tanong ni Marco. Hindi na rin hinahanap ni Marco ang kaligtasan sa ngiti ni Lina. Sa halip, pinili nilang buuin muna ang sarili. Pakinggan ang mga pangangailangan ng puso, at itama ang mga hangganang dati inabura. May mga pagkakataong nagtagpo ang alaala at pagnanais. Ngunit hindi na iyon nagdidikta ng kilos. Natutunan ni Lina na ang lakas ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang kumilos kahit may takot. Natutunan ni Marco na ang tapang ay hindi pag-iwas sa sakit, kundi ang pananatili sa gitna nito hanggang sa humupa. Sa ganitong paraan, ang kanilang mga araw ay naging pagsasanay ng pag-alaga sa oras, sa isip at sa damdamin. Hindi madali ang pagbuo ng sarili. May mga araw na bumabalik ang pagod, ang duda, at ang tanong kung sapat ba ang ginagawa. Ngunit sa bawat araw na pinili nilang ipagpatuloy, may munting tagumpay. Para kay Lina, ang bawat estudyanteng tinulungan niya sa bangketa, ang bawat kapitbahay na nakausap niya, ay patunay na may saysay ang kanyang presensya. Para kay Marco, ang bawat gabing na kaya niyang harapin ang sarili ay hakbang palapit sa kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw ang aral. Ang pag-ibig na malusog ay nagmumula sa dalawang taong buo. Hindi perpekto, ngunit may kakayahang kumili ng kabutihan para sa sarili at sa kapwa. Ang sariling halaga ay hindi ibinibigay ng ibang tao. Ito ay inaangkin. At kapag ang dalawang pusong marunong ng magmahal ng sarili ay nagtagpo, ang kanilang pagsasama ay hindi magiging pag-asa sa isa't isa para mabuhay, kundi paglalakbay na magkasabay na pinipili araw-araw. Unti-unting nabuo ang koneksyon ni Lina at Marco hindi sa pamamagitan ng malalaking pangako
o matatamis na salita, kundi sa mga sandaling halos walang ingay, mga sandaling may isang taong handang makinig at may isang taong handang magsalita, kahit paunti-unti lamang. Sa simula, hindi malinaw kung ano ang hinahanap nila sa isa't isa. Hindi rin malinaw kung may hinahanap nga ba sila. Ang malinaw lamang ay pareho silang may bitbit na lungkot na hindi nila kayang ilatag sa harap ng mundong sanay humusga. Para kay Marco, ang bawat mensaheng ipinapadala niya ay hindi para humingi ng sagot. Isa itong ritual. Isang paraan para ipaalala sa sarili na may araw na lilipas at may gabing darating. Sanay siyang kausapin ang katahimikan. Sanay siyang magtipe ng mga salitang hindi kailanman sasagutin. Ngunit nang dumating si Lina, isang tinig na hindi niya inaasahan, parang may bahagyang pagbitak ang matagal nang nakasarang pinto sa loob niya. Hindi niya ito agad binuksan. Hindi niya rin itinulak palayo. Hinayaan lang niyang may pumasok na kaunting liwanag. Si Lina naman ay sanay na sa pagiging tagapakinig ng mundo. Sanay siyang marinig ang reklamo ng mga tao, ang ingay ng lansangan, ang tahimik na paghingi ng tulong ng sariling tiyan kapag gutom. Ngunit ang takikinig kay Marco ay iba. Hindi ito ingay na kailangang lampasan. Isa itong tinig na humihinto sa kanya sa gitna ng pagod. Hindi siya nakinig dahil may obligasyon. Nakinig siya dahil may pagkilala. Isang pagkilalang pareho silang may puwang sa dibdib na hindi mapunan ng kahit ano. Hindi sila nagmadali. Walang nagtulak sa isa't isa na magbukas ng lubos. Ang mga tanong ay dumarating ng dahan-dahan. May paggalang sa katahimikan ng bawat isa. Kapag may mga sandaling hindi sumasagot si Marco, hindi nagtanong si Lina kung bakit. Kapag naman si Lina ay nawawala sa mahabang oras ng trabaho at pagod, hindi siya sinisi ni Marco. Sa halip, pareho nilang natutunan na ang tunay na koneksyon ay marunong maghintay. May mga pagkakataong pareho silang natatakot. Si Marco, natatakot na baka ang koneksyon nila ay panandalian lamang. Isa na namang anino na mawawala kapag nasanay na. Si Lina naman ay natatakot na baka masyado siyang masanay sa presensyang hindi naman sigurado ang patutunguhan. Ngunit sa kabila ng mga takot na iyon, ayaw nilang piniling manatili. Hindi dahil sigurado sila sa kinabukasan, kundi dahil totoo ang kasalukuyan. Sa bawat simpleng palitan ng mensahe, may unti-unting paghubog ng tiwala. Hindi ito tiwalang ibinibigay agad, kundi tiwalang kinipili araw-araw. Tiwalang nabubuo kapag may sinabi ang isa at hindi ito ginamit laban sa kanya. Kapag may katahimikan at hindi ito pinuno ng hinala. Kapag may pagod at hindi ito sinukuan. Natuklasan ni Lina na may kakaibang lakas ang pakikinig na walang layuning ayusin ang problema ng kausap. Hindi niya kailangang solusyonan ang lungkot ni Marco. Hindi niya kailangang punan ang kawalan nito. Sapat na ang pagiging nandoon, ang simpleng pag-amin na, naririnig kita. Sa ganitong paraan, hindi niya inangkin ang sakit ng iba, at hindi rin niya pinabayaan ang sarili. Para kay Marco, ang koneksyon nila ni Lina ang nagpaalala sa kanya na hindi niya kailangang maging buo agad para makipag-ugnayan. Maaari siyang maging sugatan, tahimik at minsan ay magulo, at may taong hindi lalayo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawa. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang maaari pala siyang makita ng hindi ikinukumpara sa nakaraan. Habang tumatagal, naging malinaw na ang koneksyon nila ay hindi nakatali sa kung ano ang mayroon o wala ang bawat isa. Hindi ito relasyon ng pangangailangan, kundi relasyon ng pagkilala. Nakilala nila ang isa't isa hindi sa pinakamagandang anyo, kundi sa pinakatotoong estado, pagod, nag-alangan, minsan takot, ngunit patuloy na sumusubo. May mga gabing pareho silang natahimik matapos ang ilang salitang mabigat. Hindi dahil wala nang masasabi, kundi dahil may mga damdaming kailangang hayaang umupo muna sa pagitan nila. At sa katahimikang iyon, walang umalis. Walang nagsabing sapat na. Walang nagsabing tama na. Sa halip, pareho nilang pinili ang pananatili kahit walang katiyakan. Ang ikalawang yugto ng kanilang kwento ay hindi pa pag-ibig, ngunit hindi na rin simpleng pagkakausap. Isa itong koneksyon na dahan-dahang humuhubog ng espasyo kung saan ligtas maging totoo. Isang koneksyon na nagturo sa kanila na bago magmahal, kailangan munang matutong makinig. Bago magpangako, kailangan munang matutong manatili. At bago magkasama, kailangan munang maging buo. Kahit paunti-unti lamang, ang bawat isa sa sarili nilang paraan. Sa koneksyong iyon, natutunan nilang pareho na ang paghilom ay hindi palaging tahimik o maganda. Minsan ito ay magulo, minsan nakakapagod,
minsan puno ng pag-aalinlangan. Ngunit kapag may taong handang makasama ka sa gitna ng proseso, nagiging mas magaan ang bawat hakbang. Hindi dahil nawawala ang sakit, kundi dahil hindi ka na nag-iisa sa pagdadala nito. At doon, sa pagitan ng mga mensaheng walang pangako at mga salitang walang pangalan, unti-unting nabuo ang pundasyon ng isang ugnayang hindi minadali, hindi pinilit, at hindi itinayo sa kakulangan, kundi sa malalim na pag-unawa at kusang pagpili na makinig sa isa't isa, araw-araw. Dumating ang panahon na hindi na sapat ang mga mensahe at tahimik na presensya upang pagdakpan ang mga katotohanang unti-unting lumilitaw. Habang tumatagal ang ugnayan ni Lina at Marco, mas nagiging malinaw ang mga puwang na hindi kayang punuin ng lambing o pag-unawa lamang. May mga bagay na kailangang harapin, mga tanong na hindi na kayang ipagpaliban, at mga katotohanang hindi maaring manatiling lihim magpakailanman. Para kay Lina, unti-unting nagiging mabigat ang pakiramdam na may bahagi ng buhay ni Marco na hindi niya ganap na nakikita. Hindi niya hinihingi ang lahat, ngunit nararamdaman niyang may pagitan. Isang distansyang hindi nasusukat sa kilometro, kundi sa realidad. May mga sandaling napapaisip siya kung may lugar ba talaga siya sa mundong ginagalawan ng lalaking kausap niya. Hindi dahil pinaparamdam ni Marco, kundi dahil alam niya ang sarili niyang kinatatayuan sa buhay. Isang babaeng sanay magbilang ng barya, magtiis ng pagod, at umasa lamang sa sariling sika. Samantala, si Marco ay nagsimulang makaramdam ng bigat ng sariling pananahimik. Ang hindi niya pagsasabi ng buong katotohanan ay hindi dahil sa panlilinlang, kundi dahil sa takot. Takot na kapag nalaman ni Lina ang totoo, ang yaman, ang posisyon, ang mundo niyang puno ng pribilehiyo, ay magbago ang lahat. Takot na baka ang koneksyon nilang dalisay ay matabunan ng agwat ng estado sa buhay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya na ang hindi pagsasabi ay isa ring uri ng pagtatago. Habang lumalalim ang ugnayan nila, mas nagiging malinaw rin kay Lina na kailangan niyang tanungin ang sarili. Ano ba talaga ang hinahanap niya? Isang taong sasalo sa kanya? O isang koneksyon na hindi siya lulunurin sa pagiging maliit sa harap ng mas malaking mundo? Unti-unti niyang napagtanto na may panganib sa paghawak sa isang relasyon kung hindi pa buo ang sariling pagkatao. Na ang pag-ibig, ginamit bilang takas, ay nagiging tanikala. Dumating ang sandali ng katahimikan, hindi yung katahimikang komportable, kundi yung katahimikang puno ng pagninilay. Pareho silang umatras, hindi dahil ayaw na nila, kundi dahil kailangan. Kailangan ni Lina na patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo nang hindi umaasa sa kahit kanino. Kailangan ni Marco na ayusin ang sarili niyang puso, ang sugat ng nakaraan, ang guilt, at ang takot na magmahal muli ng buo. Sa panahong iyon ng paglayo, natutunan ni Lina ang halaga ng sariling paglago. Hindi niya hinintay ang pagbabalik ni Marco upang umusad ang buhay niya. Sa halip, ginamit niya ang katahimikan upang magtanim ng bagong pundasyon para sa sarili. Nag-aral siya, nagtrabaho, nag-ipon, at unti-unting binuo ang isang buhay na hindi nakasandal sa presensya ng iba. Sa bawat hakbang, mas naging malinaw sa kanya na ang pagmamahal ay hindi dapat nagmumula sa kakulangan kundi sa kabuuan. Si Marco naman ay humarap sa sarili niyang anino. Sa mga gabing tahimik ang kanyang tirahan, wala na ang mensaheng inaabangan, napilitan siyang makinig sa sariling isip. Doon niya napagtanto na matagal niyang ginamit ang koneksyon nila ni Lina bilang pahinga mula sa sakit ng nakaan. Hindi bilang kapalit, ngunit bilang sandalan. At bagamat walang masama sa sandalan, mali kung doon lamang siya mananatili. Kailangan niyang tumayo, harapin ang pagkawala, at tanggapin na ang nakaraan ay bahagi ng kanyang kwento. Ngunit hindi na ito ang magdidikta ng kanyang hinaharap. Sa magkahiwalay nilang paglalakbay, pareho nilang natutunan ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi gantimpala sa pagtitiis, at hindi rin ito lunas sa suga. Ito ay pagpili, isang desisyong ginagawa lamang kapag handa na ang dalawang tao na magtago bilang buo, hindi bilang naghahanap ng sasalo. Nang dumating ang pagkakataong muling mag-cruise ang kanilang landas, hindi na sila ang parehong taong unang nagkakilala sa likod ng mga mensahe. Si Lina ay mas matatag, mas malinaw ang panininigan, at mas buo ang loob. Si Marco ay mas tapat, mas handang maglatag ng katotohanan, at mas malaya mula sa bigat ng nakaraan. Ang agwat ng mundo nila ay hindi nawala, ngunit hindi na rin ito hadlang, dahil pareho na nilang piniling tumayo sa sariling lupa. Sa ikatlong yugto ng kanilang kwento, ang mahalaga ay hindi ang muling pagkikita,
kundi ang mga taong naging sila bago iyon. Isang paalala na minsan, kailangang maghiwalay ang landas upang muling magtagpo ng tama. Na ang pag-ibig na matibay ay hindi nagmamadali. At ang tunay na koneksyon ay marunong maghintay hanggang pareho nang handa ang dalawang pusong magkasama. At doon, sa pagitan ng katotohanang inamin at sariling pinili, unti-unting nabuo ang posibilidad ng isang pag-ibig na hindi natakot sa agwat, hindi na nakakadena sa nakaraan, at hindi na nakasalalay sa awa, kundi sa malinaw na desisyong magmahal bilang buo at handang tao. Dumating ang sandaling pareho ng malinaw kina Lina at Marco na ang pagbabalik ay hindi nangangahulugang pagpapatuloy ng dati, kundi pagsisimula ng bago. Hindi na sila bumalik bilang dalawang pusong sugatan na naghahanap ng sandalan, kundi bilang dalawang taong dumaan sa sariling proseso ng paghilom at handang magtagpo ng walang itinatago. Ang muling pagharap nila sa isa't isa ay hindi puno ng pangako agad, kundi puno ng katahimikang may katiyakan. Isang katahimikang hindi na kailangang punan ng takot o pag-alinlangan. Sa mata ni Lina, nakita niya si Marco hindi bilang lalaking may mundo na dati ikinatatakutan niyang pasukin, kundi bilang taong pumiling maging totoo. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang tapang na iharap ang buong sarili, kasama ang yaman, ang posisyon, at ang sugat ng nakaraan, ay hindi para ipangibabaw ang sarili, kundi para alisin ang anumang pader na maaring mamagitan sa kanila. At doon napagtanto ni Lina na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang ibinibigay, kundi sa kung gaano kalalim ang katotohanang handang ilahat. Hindi naging madali para kay Lina ang tanggapin ang lahat. Hindi dahil sa inggi o takot sa agwat ng estado sa buhay, kundi dahil sa pagnanais niyang manatiling buo ang sarili. Natutunan niya sa mga panahong mag-isa siya, na hindi niya kailangang lumiit upang magkasya sa buhay ng iba. Kaya nang muli silang magtagpo, dala niya ang malinaw na paninindigan, na mahal niya si Marco hindi bilang tagapagligtas o sago sa kahirapan, kundi bilang taong pinili niya mula sa sariling lakas. Para kay Marco, ang pagtanggap ni Lina ay hindi nagdala ng yabang, kundi ng kapakumbabaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong nakakakita sa kanya, hindi sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi sa kung sino siya kapag tahimik na ang lahat. Hindi na niya kailangang itago ang nakaraan ni Elena bilang multong bumabalik. Sa halip, natutunan niyang ilagay ito sa tamang lugar, isang bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi na sentro ng kanyang buhay. Ang pag-ibig nila ay hindi sumabog sa damdamin. Ito ay dahan-dahang umusbong sa araw-araw na pagpili. Sa bawat umaga na nagigising silang pareho na alam ang katotohanan ng isa't isa. Sa bawat gabing natutong matulog ng walang takot na baka maglaho ang kausap kinabukasan. Ang tiwala ay hindi na ipinangako lamang, ito ay isinabuhay. Nang dumating ang sandali ng formal na pangako, hindi ito naging enggrande. Hindi ito kailangan ng labis na dekorasyon o patunay sa mundo. Ang mahalaga ay ang malinaw na intensyon, na ang pagmamahalan nila ay hindi pagtatakip sa sugat ng nakaraan, kundi paglalakad patungo sa hinaharap na magkasama. Sa pagtanggap ng singsing, hindi tinanggap ni Lina ang isang lalaking may kapangyarihan. Tinanggap niya ang isang pusong pumiling magmahal ng walang reserba. At sa pagtanggap ni Marco hindi siya humawak ng bagong simula para takasan ang dati, kundi para igalang ang bago. Sa kanilang pagsasama, may mga araw pa ring mahirap. May mga sandaling bumabalik ang pagod, ang alaala, at ang pagkakaiba ng mundong kanilang ginagalawan. Ngunit ngayon, hindi na ito dahilan para umatras. Natutunan nilang harapin ang bawat hamon bilang magkasangga, hindi bilang magkatunggali. Ang komunikasyon ay hindi na takot, ito ay sandigan. Ang katahimikan ay hindi na banta, ito ay pahinga. Isa sa pinakamatinding simbolo ng kanilang ganap na pagtanggap ay ang pagbitaw sa lumang cellphone. Ang bagay na minsang naging tulay sa pagitan ng dalawang pusong sugatan. Ang paglilibing dito ay hindi pagtanggi sa nakaraan, kundi paggilala na tapos na ang papel nito sa kanilang buhay. Ang alaala ay mananatili, ngunit hindi na ito hahawakan. Ang hinaharap ay hindi nahuhugisin ng dating sakit, kundi ng mga bagong alaalang sabay nilang lilikhain. Sa mga sumunod na buwan bilang mag-asawa, unti-unting natutunan ni Lina at Marco ang kahulugan ng tunay na pagsasama. Hindi ito palaging masaya, ngunit palaging totoo. May mga tawanan sa simpleng hapunan, may mga pagdatalo na nauwi sa mas malalim na pag-unawa, at may mga gabing tahimik ngunit sapat. Sa bawat sandali, malinaw sa kanila na ang pag-ibig ay hindi isang destinasyon, kundi isang patuloy na proseso ng pagpili.
Natutuhan ni Lina na hindi hadlang ang kanyang pinanggalingan sa pagiging karapat-dapat magmahal at mahalin. Natutuhan ni Marco na ang kanyang yaman at posisyon ay hindi definisyon ng kanyang halaga bilang tao. Sa gitna ng lahat, pareho nilang pinili ang isa't isa hindi dahil perpekto ang mundo, kundi dahil handa silang harapin ito ng magkasama. At doon nagtatapos ang kanilang kwento, hindi bilang isang engkantadong wakas, kundi bilang isang tunay na simula. Isang simula kung saan ang pag-ibig ay hindi na anino ng nakaraan, hindi na lunas sa sugat, kundi isang malinaw at araw-araw na desisyong magmahal, magtiwala, at manatili. Sa huli, ang ika-4 na yugto ng kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pagmamahal ay dumarating kapag natuto na ang dalawang puso na bitawan ang takot, tanggapin ang katotohanan, at piliin ang isa't isa ng buo, walang lihim, walang multo, at walang pagsisisi. Isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit totoo. At sa pagiging totoo nito, doon ito nagiging sapat. Sa huli, natutunan ni Lina at Marco na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa nakaraan, sa yaman, o sa mga pangyayari na hindi nila kontrolado. Ito ay nasusukat sa araw-araw na pagpili, sa pagtitiwala, at sa tapang na buksan ang puso sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano man kasakit ang mga alaala at trahedya ng nakaraan, may pagkakataong bumuo muli ng sarili at magmahal ng buo, hindi bilang anino ng nakaraan, kundi bilang ilaw ng bagong simula. Ang cellphone, na minsang naging tulay sa kanilang pagkakilala, ngayon ay nakalibing bilang simbolo ng paglaya sa nakaraan at pagtanggap sa kasalukuyan. Ang alaala ng kanilang mga unang ngiti, unang kilig, at unang pag-ibig ay mananatili sa puso nila, hindi bilang bigat, kundi bilang inspirasyon sa bawat araw na magkasama. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapaalala na sa bawat sakit at pagkawala, may pagkakataong matuto, maghilom, at muling magmahal. At sa huli, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan, hindi sa perpektong mundo, kundi sa pusong handang magmahal, magtiwala, at magsimula muli. Ang kanilang kwento ay nagsara sa nakaraan ngunit nagbukas ng isang panibagong yugto na puno ng pagmamahalan, pagtitiwala, at pag-asa. Sa simpleng ngiti, sa tahimik na pagkakahawak ng kamay, at sa araw-araw na pagsasama, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatapos. Ito ay patuloy na lumalago, isang buhay na magkasama, malaya, at masaya.